Hindi ka naman niya sisiraan Dami kasi... kasi ako pinandidilatan, nakakainis. Oo, kasi pagka siniraan ka niya, in-slander ka niya, makukulong siya, tagal kayang makulong pag nakakasuhan ng slander. O, pinakamataas na penalty mo ay 2 taon hanggang 4 na buwan. Makukulong ka sa city jail. Wawa naman yung anak ko. Kaya nga, kaya itong bibig, iniingatan dapat yan. O ikaw, anong kondisyon mo kay Myra? Para maayos na kayo. Sa kanya po, ano po, matapos na po yung ano namin, pag-aaway namin, pagtatalo namin. Dapat wag mo nang pakialaman yung family life niya. Kasi naman po pwede rin siyang pinakikailaman. magsampa ng kaso sibil. Action for damages, sang-ayon sa Article 26 ng New Civil Code. Kapag merong nakikialam sa family life, nagme-meddle, umiistorbo sa private life or family relations ng iba, May asawa na sila at saka may pamilya na. Makakasira yan sa pamilya. Ikaw naman, kuya, anong naiisip mo? Medyo sobra yung pagsisilos mo. Wala sa lugar. Okay, thank you. And of course, ito mukhang maraming masasabi si ate. Ang masasabi ko kay Myra at saka kay Judith, ibalik nyo yung dati yung samahan bilang magkaibigan. At saka kung ano man yung pagtingin mo sa pinsan mo, andyan na si Myra para pangalagaan niyang pinsan mo. Kaya kung maaari lang, iwasan na ninyo yung mga pag-uusap na hindi maganda. At saka kung tinititigan ka man ni Myra na nandidilat ang mata, siguro naman umaano lang si Myra dahil sa iniiwas niya sa inom-inom yung pinsan mo sa kanya bilang isang asawa na ni Myra. Ayun na! At yan ang say ng ating mga kapatid. dapat yung maunawa, bata pa ang mundo, ay meron ng kautusan, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. At huwag kang hahatol, baka ikaw ang mahatulan. Lagi natin bibigyan ng benefit of the doubt ang ating kapwa. Hindi lahat ng magkasabay sa paglakad, hindi lahat ng magkaibigan ay may ginagawang masama. Laging may eksepsyon sa bawat general rule. At kung malinis ang kalooban mo sa iyong kaibigan, sino man ang kanyang mahalin, sino man ang kanyang piliin, ay dapat mong igalang ang kanyang choice dahil karapatan niya yun. At ikaw bilang kaibigan o kamag-anak, ang tungkulin mo lang ay magpayo, mag-suggest, pero hindi mo dapat kontrolin ang kanyang puso. Dahil ang bawat nilalang ay may kalayaang umibig sa dapat ibigin. Sana maaralan kayo dito at huwag na kayong magbangayan. Si Manuel ay hindi nyo dapat pag-awayan. Kung tutuusin, si Myra ay hindi pa ganap na may karapatan kay Manuel dahil hindi sila kasal. At ikaw naman ay second cousin lamang ni Manuel. Hindi dapat maging awayan. Kung tutuusin natin, ang may karapatan kay Manuel ay ang bata na dinadala ni Myra. Ang batang ito ay isang anak ni Manuel na dapat niyang suportahan, dapat niyang pagmalasakitan, at como si Myra ang nagdadala sa sinapupunan ng sanggol na ito, tungkulin ni Manuel na mahalin, ibigin, kalingain si Myra na dapat mo ding igalang. Kalimutan mo na yung mga sweet moments nyo ni Manuel sapagkat hindi na dapat sa'yo maging sweet si Manuel. Dapat siyang maging sweet dito sa kanyang mag-ina.
Kaya sa puntong ito, lagi po nating tatandaan, pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation. Ano? Bebe! Lumabas ka dyan! Bakit? Ano ang problema? Ano itong sinumusa ka ng anak ko? May hinupuan mo raw siya. Anong hinupuan? Inumutan ko lang siya. Eh sabi sa akin, hinupuan mo isa sa binti. At siya kita. Uy, anak ka pa raw. Ako na nga nagmamalasakit. Ako pa ang masama ngayon. Ano? Kilala kita. Ilaw, pinumutan ko yung mga pamangkin ko. Tapos pero lasing ka na nga nakatulong. Anong bakit masama ka sa bahay ka lasing ka? O, na mga bata nagsumbong! Hindi totoo yan! Hindi totoo yan!